Welcome back sa aking channel, ang pambababoy umano sa nakakulong noon na si Roderick Paulate. Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Ibinasura noon ng Sandigan Bayan ang motion for reconsideration ng actor-comedian na si Roderick Paulate na i-reverse ang hatol sa kanya kaugnay ng kasong graft at falsification of public documents dahil sa pagkakaroon umano ng ghost employees noong 2010. Sa isang 26 pages resolution na inilabas noong January 18, 2023, dininay ng Sandigan Bayan, 7th Division ang apilang iniyain ng actor-politician pati ng kapwa niya akusadong si Vicente Bamonde na convicted rin ng isang graft. Lack of merit ang naging dahilan kung bakit ibinasura ng korte ang apilang inihain ni Roderick at ng kanyang driver na si Bahamonde. Ayon kasi sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan, after a careful perusal of the arguments raised by the accused, the court finds no cogent reason to disturb its earlier findings. Base kasi sa payag ni Kuya Dick, hindi siya aware na ang mga naturang job contractors ay fictitious o non-existent. Kaya ganoon na lang ang pagtataka ng korte kung bakit alam naman ng mga nasa gobyerno ang sistema sa pagkuha ng mga kontraktor para sa mga nasabing proyekto at bubusisi ang mga ito sa pag-iimbestiga at proseso bago ito award sa mapiling mga kontraktor na siyang magiging tagahalili ng mga proyekto ng gobyerno. Sa makatuwid, masyado daw obvious ang ginawa na ito ng dating konsyal ng Quezon City na si Roderick Paulate ang pag-under the table sa pag-approve ng mga nasabing kontraktor para sa kanyang mga proyekto at programa sa mga taong kanyang nasasakupan. Matatandaan na nitong December 2022 ay hinatulan ng Sandigan Bayan si Roderick na guilty para sa kasong graft at makukulong ito ng mula 6 hanggang 8 taon. Guilty rin ito sa kasong falsification of public documents at maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. Yes, pagkatapos nito ay wala na naging balita sa nasabing TV comedian at politician na si Roderick Paulate at maraming nagsasabi na pinagsilbihan na nito ang kanyang sentensya na ginawad sa kanya ng husgado sa kanyang mga nasabing kaso at halos 6 na buwan din itong nanahimik at maraming nagsasabi na dumiretso na nga ito sa kulungan na hindi nasabi kung sa City Jail ito ng Quezon City o sa Camp Bagong Diwa na matatagpuan sa Taguig City. At nitong buwan ng Hunyo nitong taon ay muling nasilayan ng mga taong nakapaligid kay Kuya Dick na nagbalitaan lamang naman ito na ang kanyang abogado ay pumunta sa Quezon City RTC upang maglagak ng mga kaukulang dokumento at pera. Sa makatuwid, naghain ang mga ito ng piyansa noong June 4, 2023 sa nasabing RTC sa Quezon City ang legal team ni Councilor Roderick Paulate sa mga kasong kriminal na kinakaharap nito kaugnay ng umano'y mga ghost employees. Umabot sa 246,000 ang inilagak na piyansa ni Paulate sa kasong graft, sa falsification by a public officer at 8 kaso ng falsification of public documents sa Sandigan Bayan 7th Division. Ang kanyang liaison officer na si Vicente Bamonde ay naglagak naman ng 220,000 pesos. Pagkatapos nito ay balik trabaho ulit ang councilor sa harap ng tabing kung saan kasama siya sa pelikula Ninas Elroy Santos at Maricel Soriano na pinamagatang His Mother Eyes. Nagkaroon din siya ng pagkataon na ma-interview ng isa sa mga dakilang marites ng bayan na si OG Diaz sa kanyang programa sa YouTube. Dito, inilahad ng nasabing councilor ang mga nangyari sa kanyang buhay pagkatapos ng kanyang mga dinanas at kinakarap sa mga naturang kaso. Naging madamdamin ang naturang interview sa kanya dahil sa likod ng kanyang mga ngiti at saya ay ramdam ng mga tao ang mga mabibigat na pinagdaanan ni Roderick Paulate sa kanyang buhay. Iba't iba ang mga naging sentimento dito ng mga netizens at karamihan sa mga ito ay nagbigay ng suporta sa kanya sa kanyang mga nagawa sa mga panahong nagsisilbi siya sa mga tao bilang Quezon City Councilor ng 2nd District ng nasabing lungsod. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang mga bumabatikos sa kanyang pagkatao at idinidiin ng mga ito na aminin na niya sa taong bayan na pinagsilbihan na niya sa pagkakulong ng 6 na buwan ang kanyang mga nagawang kasalanan sa publiko. Bilang isang bakla raw sa loob ng kulungan ay hindi maiwasang babuyin siya ng kanyang mga kapwa preso na mariin na tinatanggi ito ni Roderick Paulate.
Marami kasi ang nagpapatunay dito na hindi na niya kinayanan ang buhay sa loob ng kulungan at ang pagbababoy sa kanya na tinamo sa loob ng selda. Ilan rin sa mga sikat at kilalang showbiz columnist ang nagpapatunay na nakulong nga ang nasabing counselor at aktor na si Roderick Paulate nitong taong 2023. Ito'y base na rin sa kanilang naging salaysay na hindi nga mahagilap ito ng halos 6 na buwan. At meron ding mga nasa gobyerno ang nagsasabi na nasilayan nga nila ang aktor-politician sa kulungan pero hindi nabanggit kung saang himpilan ito ng pulisya. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.